Sa ibang balita, sa susunod na linggo, mararamdaman na ang power supply sa Catanduanes matapos ang rotational brownouts dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente. Ayon sa Energy Regulatory Commission, dumating na ang mga panibagong generator sets sa lalawigan kung saan sa ilalim muna ang mga ito sa testing at commissioning. Narito ang report sa pagbabalik ni Graciela Corazon. Inanunsyo ng Department of Energy or DOE na matatapos na ang nararanasang rotational brownout sa Catanduanes matapos dumating sa lalawigan ang mga generator set na ipatutupad sa ilalim ng Second Emergency Power Supply Agreement o EPSA 2 ng First Catanduanes Electric Cooperative Incorporation. Ito ay matapos na dumating sa lalawigan ang mga genset na ipinagkaloob ng Isla Dagyab Energy Corporation noong June 4 at 5 bilang bahagi ng kasunduang isinagawa noong May 29, 2026 upang tugunan ang kakulangan sa supply ng kuryente sa Catanduanes. Ayon sa DOE, ang inisyatiba ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magsagawa ng agarang pagresolba sa suliranin na nararanasan sa supply ng kuryente sa naturang lalawigan. Inaasahang makapagdaragdag ang mga genset sa ilalim ng EPSA 2 ng 8 megawatts na supply ng kuryente na makatutulong upang matugunan ang kakulangan sa enerhiya at upang matapos na ang rotational brownout sa oras na maging ganap itong operasyonal. Giit ng DOE, nauna na anyang natapos ang lahat ng site preparation at groundwork sa lalawigan kaya agad na nasimulan ang pag-i-install ng mga kagamitan. Kasalukuyan na rin anyang kumikilos ang technical team ng Isla Dagyab Energy Corporation upang mabilis na makumpleto ang mga generator foundation, take-off structures at fuel piping na magkokonekta sa fuel oil storage tank. Nakatakda naman ang testing at commissioning ng mga genset mula June 10 hanggang 14 habang target ang fuel commercial operation pagsapit ng June 15. Isinagawa ang magkaugnay na hakbang sa pakikipagtulungan ng DOE, National Power Corporation at National Electrification Administration upang mapatatag ang serbisyo ng kuryente at magbigay ng ginhawa sa mga residente at negosyo sa lugar. Bilang karagdagang pansamantalang solusyon, naglatag din ng suporta ang NPC sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga generator set na dating inuupahan ng SunWest Water and Electric Corporation Incorporation patungo sa NPC Marinawak Compound. Inaasahang makapagbibigay ang mga ito ng karagdagang na 6 na megawatts ng pansamantalang supply habang inaayos ang pangmatagalan mga kasunduan sa kuryente para sa lalawigan. Samantala, paglilinaw naman ng ahensya na nag-ugat ang mga problema sa supply ng kuryente sa Catanduanes dahil sa limitasyon sa kontrata at mga pagkaantala sa supply ng enerhiya. Umaasa ang Long-Term Power Supply Agreement ng SUECO sa hydroelectric power na humihina ang produksyon tuwing tagtuyot habang hindi natuloy ang planong pagpapalawak sa kapasidad nito. Lalong lumala ang sitwasyon matapos magtapos noong May 15 ang 5 megawatts na backup supply sa ilalim ng EPSA 1. Para sa EuroTV News, Graciela Corazon, sumasaludo sa bawat Pilipino.